Praise God. Yan, sige po, gumawa po tayo ng declaration. Sabay-sabay po tayo. Ready, go. I declare I am supernaturally steered in the direction of purpose and destiny. I do not walk according to my wisdom or understanding. I walk by the wisdom and directive of the all-knowing God. I trust in the Lord with all my heart, and I do not lean on my own understanding. In all my ways I acknowledge Him, and He will direct my paths. I declare no weapon fashioned against me, now or in the future, shall prosper. Every tongue that rises against me is condemned. Every battle in the heavenlies are already won in my favor. This year, every negative things in my life diminishes and dies. Poverty dies, sickness dies, stagnancy dies, and superabundant prosperity comes. These are all my declarations in Jesus Christ's name. Amen. Praise the Lord. So to recite, Luke chapter 4, verse 18 to 19. Yan, sige, si Bless. Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim accepting captives, restoring sight to the blind, set at liberty those who are oppressed, to proclaim acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord. He is Christ the rock. Wow, praise God. Praise the Lord. Nakakatuwa, no? Sige po, tayo ay makaupo na. Yan, praise the Lord, no? Dahil ang Christ the Rock family, no? Even the little children, no? Natataniman na ng Word of God. Hindi lang natataniman, na-memorize pa ang Word of God. No, pakisabi nga sa iyong katabi, kapatid, kayang-kaya mo rin yun. No, nakakatuwa, no, I'm blessed to be here. No, praise God dahil ako po ay nabigyan ng pagkakataon na makapagsalita to share God's word. Siyempre, in behalf of our Bishop, Bishop Ton and Rev Sel, no, sila po ngayon ay papunta, no, on the way po sila papunta ng Batangas, no, magkakaroon po doon ng service, Super Sunday, healing and deliverance, no, praise God, dahil ang ating pong church, Christ the Rock, is dinadala po tayo ni Lord sa iba't ibang level, no, ng ministry. Amen po ba? No, sino po ang nandito, nagagalak ka dahil ikaw ay isa, no, sa Christ the Rock family. Amen. No, nakakatuwa, nakakataba ng puso, no, na God entrusted us, no, a ministry that is supernatural, no, a ministry that is really from the Lord. No, and this morning, no, praise God, dahil ako po ang mag-share ng word. No, alam niyo po, I'm always excited every time I will be sharing the Word of God dito po mismo sa main, sa Christ the Rock main, dito sa building po na ito. No, kasi I remember, no, dito po ako first time nakapag-share ng Word. No, I think that was 2010. No, 12 years old pa lang ako. Alam ko, natatandaan ko dito talaga sa side na to eh. Tapos half lang kasi parang ano po yun eh, parang 40 days prayer gathering, natuloy-tuloy. Lahat tayo kaya nag-preach. Unang beses ko po yun nag-preach, 10 minutes ko lang shinare, pero parang ubos na ako ng salita. Pigang-piga na lahat ng sasabihin ko, pero 10 minutes lang. No, kaya nung ina-evaluate ko yun and tinitignan ko, every time nandito ako sa church at mag-share ako, yun lagi yun naaalala ko. No, and nakakatuwa because ngayon, no, I will be giving again an opportunity to share God's Word. No, and I would like to read John chapter 4, verse 23. Sabi po dito, but the hour is coming, and now is, when the true worshiper will worship Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such to worship Him.
God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. We must worship the Lord in spirit and in truth. No, ito na po yung pinag-uusapan natin, no, sa buong buwan ng May, which is full blast in worship. No, sino dito alam mo na you really worship God? Amen. Di ba? Tanong mo nga sa iyong katabi, do you really worship God? Di ba? Sa kabila, tanong mo, paano mo nasabi? Di ba? We must worship God in spirit and in truth. No, and ang sabi po dito sa salita ng Diyos, the Father is seeking. No, ang Diyos pala ay naghahanap ng mga taong sasamba sa Kanya. No, pakisabi nga po sa inyong katabi, hinahanap ka pala ni Lord. Hinahanap pala at inaantay tayo ni Lord. Amen. But I believe, worship, of course, alam na natin to, worship is not just singing, worship is not just our actions, no, but worship is our honor, giving glory to God. No, and I believe worship is a lifestyle. Pakisabi nga, worship is a lifestyle. Worship is not just an event na gagawin natin. Worship is not just our Super Sunday, but worship is a lifestyle. Sino po dito, narito ka, at masasabi mo na ang worship is buhay mo na? Na parang hindi mo kayang mabuhay kung walang pagsamba sa Diyos. Because worship is a lifestyle. No, nung tinitingnan ko nga po ang salita ng Diyos, if we will talk about worship as a lifestyle, one best example of this is si David. No, si King David, no, nung siya ay bata pa lang. No, bata pa lang, ang ginagawa niya is tumutugtog siya. Tama po ba? 'Di ba? He plays harp. No, and he worship God. No, kaya po yung mga kids na narito, yung mga young people na narito, you are so blessed. Tama ba? No, kasi nasa murang edad pa lang, you worship God. No, and even naging hari na si King David, nung tinitignan ko, even nung naging king na siya, he still worship God. No, actually, may pagkakataon pa po sa Bible na si David is sumasayaw. Dumating sa point na sumasayaw siya at yung mga nakapaligid sa kanila is tinitignan na siya. Na wala siyang pakialam. Kahit maging pangit yung itsura ko, kahit maging magulo yung tingin sa akin ng tao, but I worship God. Nung iniisip ko nga po yun, hari na siya eh. Di ba dapat pinis lang siya, lakad niya. Diba pag mag-worship siya, ganyan lang. Relax lang, kasi king na siya eh. Pero si David, wala siyang pakialam. No, sino dito ganyan kapag worship kay Lord? Amen. Marami kasing Christian sa panahon natin ngayon, kahit pagtaas lang ng kamay, di ba, ganyan lang. Pagka napuspos ang konti, ganyan. Di ba, hindi mabigay yung full worship kay Lord. Pakisabi nga sa iyong katabi, buti na lang hindi ikaw yon. No, buti na lang tayo po as we worship God, as we give honor to the Lord, we give our best. Amen. And si David, even after that, we will see in the Bible na dumating pa sa point na nagsusulat siya. 'Di ba, ng mga awitin. No, majority, pag tinignan natin ang Book of Psalms, sinulat po 'yon ni King David. No, so pag tinignan natin yung buhay niya, worship is a lifestyle. No, and dapat po tayo ganun din po. Worship must be our lifestyle. Amen po ba? And I believe worship is not just our lifestyle, but worship must be centered to God. No, I believe si King David, kaya siya ganun ka-expressive, kasi hindi naman siya nag-worship sa tao. Hindi rin naman siya nag-worship on his own. But he worship, ang sentro ay ang Diyos. Amen po ba? No, worship is not a part of your life,
but it is your life. No, it is not just for church services, but the Bible tells us to worship Him continually. Pakisabi nga po, continually. Every activity can be transformed into an act of worship when you do it with praise, glory, and honors God. No, kaya nga po sabi sa salita ng Diyos, whether you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. No, so kahit anong ginagawa mo, when you do it for the glory of God, you worship Him. Amen. It means a student can study for God. Ang isang estudyante pwede yan mag-aral at sinasamba niya ang Diyos. No, ang nagtatrabaho, your work can become a worship if you dedicate it to God. No, lahat ng ginagawa natin, even you eat or drink, you can give it to the Lord as your worship to Him. No, and ngayon pong umaga pong ito, meron tayong pag-aaralan or babasahin na Word of God. No, na nung binabasa ko po ito, merong mga nagsasabi na ang sumulat daw nito ay si David. No, meron din naman nagsasabi na iba ang sumulat nito. No, ang sumulat daw nito ay mga awit. No, but napakaganda nung verses while I was reading it. No, at ito po yung book of Psalm chapter 42. No, and babasahin po natin ito sa Tagalog. No, kasi nung binasa ko ito sa Tagalog, ramdam na ramdam ko. Kasi nung English, naiintindihan ko siya. No, pero nung binasa ko sa Tagalog, ang ganda nung pagkaka-explain. No, sabi po dito, verse 1, tulad ng usang sa tubig ng ilog ay nananabik, O Diyos, ako sa inyo'y nananabik. Ang ganda kagad nung intro. No, sabi niya na parang ang usa daw ay nananabik sa tubig. Yung psalmist, sabi niya, ako ay nananabik sa iyo, O Diyos. Tignan mo nga ang iyong katabi. Tanungin niyo po, nananabik ka ba? Ikaw ba ay narito ngayong umaga at ikaw ay nananabik sa presensya ng Diyos? No, or baka meron ditong narito ka dahil napilitan ka lang. Diba? Baka narito ka dahil andito yung magulang mo, or andito yung kaibigan mo, or pinilit ka lang. No, but my prayer is you will come here to the church at tayo ay nananabik sa presence ni Lord. Amen. Dito po, nung tinignan ko, bakit hinalintulad nung psalmist ang kanyang sarili sa isang usa or sa isang deer? No, while I was reading it, sabi pala dito, ang deer pala will seek water after being chased or hunted by predators. Ang isang deer po pala, hahanap yan ng tubig kasi tumakbo siya ng napakatagal, tumakbo siya ng napakalayo na merong takot, merong pangamba dahil merong humahabol sa kanyang panganib. So, nung binasa ko to, sabi ko, okay, medyo may background pala tong psalmist. Na nung sinulat niya ito, I don't know what he is experiencing, pero ito ay napapagod. No? He deeply needs water. No, why? Because water is so important. Tama ba? No, it helps us to refresh and renew. No, and tuloy po natin itong verse 2. Ako'y nauuhaw sa inyo, Diyos na buhay. Kailan pa kaya ako makakatayo sa presensya nyo? May question na. No, nung una, ang ganda, sabi niya, nananabik ako sa iyo, O Diyos. Sabay sa verse 2, nauuhaw ako, pero kailan kaya ako makakalapit sa presensya mo? Kailan kaya ako makakapagpuri at matataas ang pangalan mo? No, verse 3. Ito na po. Araw-gabi, luha ko lang ang pagkain ko. Grabe, sino yung kilala mong ganyan? Araw-gabi, luha lang ang pagkain. Tignan mo nga yung katabi mo. Sabi mo, hindi ikaw yon. Pero itong psalmist, ganun siya. Nananabik siya sa presence ni Lord. Gusto niya yung presence ni Lord, but at the same time, may bit-bit siya. Sabi niya, araw-gabi, luha na lang lagi.
Lagi na lang akong umiiyak. No, sabi dito, habang sinasabihan sa akin ng aking mga kaaway, nasaan na ang Diyos mo? No, so kita natin itong story na ito or ang sulat ng psalmist po na ito na he was persecuted. No, na he wants God, he desired the presence of God, but at the same time, siya ay na-challenge at siya ay kino-question. No, verse 4. Sumasama ang loob ko kapag naaalala ko na dati ay pinangungunahan ko ang maraming tao na pumupunta sa templo. At kami ay nagdiriwang, sumisigaw sa kagalakan at nagpapasalamat sa inyo. No, kaya nga maraming nagsasabi na ito daw, ang sumulat nito is an worship leader. No, kasi sabi dito, dati daw, sumasama yung loob niya kasi dati, siya yung nagli-lead. Siya yung nangunguna. No, he leads people. No, verse 5. Bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo, purihin ko kayong muli, aking Diyos at tagapagligtas. So naging positive na naman. No, from start maganda, then naglabas siya ng sama ng loob. Actually, nahihirapan ako, iyak na lang ako ng iyak. Pero dapat sambahin kita, O Diyos, papurihan kita. But at the verse 6 and 7, sabi naman, naghihina ang loob ko. Sabi dito, ako'y parang tinatabunan nyo ng malaking alon na umuugong na parang tubig sa talon. From positive worship ko si Lord, biglang pagdating ng verse 6, malungkot na naman. Para akong inaalon ng malakas, para akong tinatabunan ng malakas na alon. No, sino dito nakakita na po kayo ng malakas na alon? Na alam nyo, nung nagpunta po kami ng family sa Coron, Palawan, nagsumakay lang po kami ng Roro. No, and nung sumakay po kami, edi ang enjoy, para nasa barko, first time ko po yun. No, pero nung kinagabihan, bigla pong umulan, bigla pong nagkaroon ng malakas na bagyo. Actually, dumating sa point na nakakatakot na kasi nagbabagsakan na po yung mga upuan, yung mga lamesa. Then yung mga staff, parang sinasabi nila, normal lang po yan, relax lang po kayo. Pero alam namin na kakaiba na, may nangyayari na. And habang bumabagyo na yon, I remember, no, kasama ko po si Shed, yung aking pinsan, naisipan po naming lumabas sa taas kasi meron po dong balcony, kita mo yung dagat. Sabi ko, silipin nga natin. Nung papunta pa lang kami, malayo pa lang kami, ramdam na namin yung tubig, tsaka yung hangin. Pero tinignan pa rin namin. Alam nyo, first time ko nakita ang alon na sobrang laki, na halos umangat na dun sa barko. Nung sinilip ko po yun, sabi ko, grabe, kinilabutan talaga ako. Atras kagad kami, alis ako eh. Na-realize ko, sabi ko, paano kung wala kami dito sa barko? Sigurado, patay ako. Sigurado, wala nang mangyayari. Kasi sobrang lakas. So as I read this, yun yung naalala ko, sabi ko, parang kinakain na itong tao na to, itong psalmist, parang kinakain na siya ng buhay. No, verse 8. Sabi niya, sa araw, Panginoon, ipinapakita nyo ang inyong pag-ibig. So, positive na naman. Sa umaga, pinupuri kita. Pinaparamdam nyo ang pagmamahal nyo. Kaya sa gabi, umaawit ako ng aking dalangin sa inyo, O Diyos, na nagbigay ng buhay ko. Verse 9, O Diyos, na aking batong kanlungan, ako'y nagtatanong, bakit nyo ako kinalimutan? Bakit kinakailangan pang magdusa ako sa pang-aapi ng aking mga kaaway? No, sino po dito, you came to a point in your life wherein you question God? Na parang tinanong mo ang Diyos, Lord, bakit mo ako kinalimutan? Wino-worship kita, ang nararamdaman ko parang pino-persecute ako ng mga tao. Sinasamba kita pero para akong tinatabunan ng alon. Ito yung point po ng psalmist. No, but verse 10, sabi dito, para bang tumatagos na ang aking mga buto sa pang-insulto ng aking mga kaaway. Patuloy nilang sinasabi, nasaan na
ang Diyos mo. Verse 11, bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Purihin ko kayong muli, aking Diyos at tagapagligtas. No, napakaganda po nung huling verse. Tinapos niya pa rin, sabi niya, kahit anong mangyari, kahit anong nararanasan ko, dapat purihin ko kayong muli. Pakisabi nga, purihin ko kayong muli, O Diyos. That is why our title for this morning is Worship Again. Pakisabi nga sa iyong katabi, Worship Again. Pag tinignan po natin yung story, yung sulat or yung awit ng Salmo, pataas, baba, taas, baba, taas, baba, yung kanyang emotion. No, pupurihin kita, O Diyos, kahit nahihirapan ako, pupurihin kitang muli, O Diyos, kahit kainin man ako ng alon. And I believe ito yung gustong ituro po sa atin ng ating Diyos. Amen. No, why? Because worship is a lifestyle. Okay, sabi nga, worship is a lifestyle. It's not an event or a circumstances, but it is our lifestyle. Palagian natin itong ginagawa. Amen po ba? And the question is, why we worship God? No, pupunta na po ako sa ating points. No, ngayong umaga pong ito, I will be sharing 3 points. No, of course, napakadami nating reason to worship God, no, to keep on worshiping God. But ngayon po, meron po ang gustong i-share na 3. No, unang-una po, worship again. Why? Because God's love endures forever. Sabi po dito sa verse 8, sa araw, Panginoon, pinapakita nyo ang inyong pag-ibig. Kaya sa gabi, umaawit ako ng dalangin sa inyo. No, pakisabi nga po sa inyong katabi, kapatid, mahal ka ng Diyos. Kahit anuman po ang nararanasan natin, mahal tayo ng Diyos. Amen. No, God's love for us endures forever. No, God loves you. No, your friends may betray you. No, sino dito yung nakaramdam na betray? Di ba ang sakit pag na-betray, lalo na ng kaibigan. No, your friends may betray you. Your families may reject you. Masakit kapag na-traidor ng kaibigan, pero mas masakit kapag nag-reject ng pamilya. Tama ba? Your families may reject you, but the love of God is unconditional. No, the love of God for you endures forever. Napakisabi nga ulit sa iyong katabi, mahal ka talaga ni Lord. No, kaya tayo narito. No, the moment, the very reason na nandito ka sa church, ibig sabihin, mahal ka ni Lord. Di ba hindi hinayaan ni Lord na ikaw ngayon ay nasa SM? Hindi. Ayaw ni Lord na nasa SM ka ngayon. Gusto niya nasa church ka. Gusto niya makarinig ka ng Word of God. No, ganun ang pagmamahal sa atin ni Lord. Amen ba? No, mahal na mahal po tayo ni Lord. No, that is His nature. No, He cannot stop. We cannot stop Him from loving us. Many times, the devil will do everything, no, so that the love of God is hindi natin ma-appreciate at makita. No, but God's love is always there. Amen. Sabi sa Romans chapter 5, verse 8, but God demonstrates His own love for us, or His own love towards us, in that while we were still sinners, Christ died for us. No, sabi nga po, ang pinakamataas na pagpapakita ng pagmamahal is through demonstration. Tama po ba? No, kasi napakadaling sabihin, napakadaling gawin, yakapin o kung anuman, pero iba yung demonstrate. No, and God, Jesus Christ demonstrated His love to us. Amen. And ang napakaganda, God demonstrate His love to us nung panahon na tayo ay makasalanan. No, tignan mo ang iyong katabi.
Diba? Sobrang bait na. Diba? Sobrang ayos na eh. Pero minahal ng Diyos yan, hindi nung panahon na ngayon na napakabait lang. Minahal yan ng Diyos nung panahon na sobrang makasalanan. Amen ba? Kasi ganoon ang pagmamahal ni Lord. Nung panahon na makasalanan tayo, nung panahon na kinakaaway natin ng Diyos, doon tayo minahal ni Lord. Nung iniisip ko nga, ang taong makasalanan, ang hirap mahalin. Tama po ba? Di ba pag may nakita tayong makasalanan, kunyari, patuloy na gumagawa ng pagkakamali, kunyari magnanakaw, nakita mo, di ba nakakainis? Nakakaasar o kaya yung kung ano-anong ginagawang kalokohan, di ba paulit-ulit, nakakainis. No pag nag-scroll ako sa Facebook, pag meron ako nakikita na mga artista, yung artista is paulit-ulit, yung mga babaerong artista. Naiinis ako pag nakikita ako. Sabi ko, grabe naman to, ang kapal naman. Gumawa na nga ng mali, pinatawad na nga, umulit pa. Inulit-ulit pa. Parang nakakainis, tama ba? Ang taong makasalanan, nakakainis yan. Ibig sabihin, nung panahon po na makasalanan tayo, nakakainis. Pero minahal tayo ng Diyos. Pakisabi nga sa iyong katabi, mahal ka ng Diyos. Ganun po kasi ang pagmamahal ni God sa atin. It is unconditional. That is why we must worship Him. Amen po ba? Dahil doon, sa rason pa lang na yon, siya ay karapat-dapat ng pinakamataas na papuri. Sabi po sa Romans chapter 8, verse 35 to 39, who shall separate us from the love of Christ? May tanong. Sino ba or ano ba ang pwedeng makapaghiwalay sa pagmamahal ng Diyos sa atin? Shall it tribulation? Paghihirap ba? Ito ba is distress? Kagipitan ba ang maghihiwalay sa pagmamahal sa Diyos? It may be a persecution, kagipitan ba yan? Pag-uusig ba yan? Or is it famine? Kahirapan ba? Ano ba maghihiwalay sa pagmamahal ng Diyos sa tao? Pero sabi dito, as it is written, for your sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Verse 37, yet in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Wala daw kahit anong makapaghihiwalay sa pagmamahal ng Diyos sa'yo. Ganun ka pala ka-special. Kahit demonyo man, kahit si Satan man, hindi niya kayang ihiwalay ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kahit buhay o kahit kamatayan man yan, walang makapaghihiwalay sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Ganun po tayo kamahal ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. That is why we must really give the best worship to our Lord. Amen. Pwede ba palakpakan po natin si Jesus na nagmahal po sa atin unconditionally. Hallelujah. Number 2, why we worship God? Because God is our hope. Bakit po meron tayong palagiang rason upang sambahin ang ating Diyos? Kasi po, siya ang ating pag-asa. Sabi po sa verse 11, bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Kanino ka nagtitiwala? Tanong mo nga ang iyong katabi, kanino ka nagtitiwala? I believe marami tayong pinagkakatiwalaan. Hindi naman masama yun. But we must learn and understand na ang pinaka dapat pagkatiwalaan natin ay ang Diyos
No, why? Because He is our hope. Amen. Amen po ba? And what I realize, lahat ng tao ay kailangan ng tulong. Pakisabi nga sa iyong katabi, kailangan mo ng tulong. Kahit gaano pala katibay ang isang tao, kahit gaano siya kagaling, kahit gaano siya ka-strong, kailangan niya ng tulong. Lahat po tayo. Amen. Sino dito aaminin mo, kailangan mo ng tulong? Meron nga akong pinapanood, natapos na siya eh. Ang title niya, Can't Buy Me Love. Sino yung nakapanood po nun? No? Ang ganda po kasi ng kwento nun. Pinapanood ko rin siya, natapos ko na rin kasabay. Alam niyo, nung pinapanood ko siya, merong isang character doon, ang pangalan niya is Bettina. O, di ba, kilala niyo na, di ba? Si Bettina, strong, independent woman. Talagang matibay siya, strong siya. Ginagawa niya lahat para sa pamilya niya. Parang hindi niya kailangan ng tulong kasi malakas naman siya, magaling naman siya, nag-e-excel naman siya sa kanya sa business nila. Pero alam niyo, nung reveal na nung nung nakaraan lang, yung pinakahuling mga episodes, siya yung mukhang pinakamalakas, pero siya pala yung pinakamahina. No, sabi nga niya, I'm not strong. Sabi niya, tapos ganun-ganun, tuloy-tuloy. No, bakit? Kasi kailangan niya ng tulong dahil doon, kung ano-ano yung nagawa niyang pagkakamali, kung ano-ano yung nagawa niyang kasalanan. No, bakit? Kasi ang totoo, kahit gaano tayo kalakas, kahit gaano tayo katibay, kailangan natin ng tulong. Amen ba? At napakaganda na kung ang kinukuha nating tulong ay tulong sa Diyos. Why? Because God is our hope. No, ang Diyos po natin, ang Diyos ng pag-asa. Amen. No, that is why let us worship Him. No, sa Diyos po tayo magtiwala. No, kahit anuman po yung pangako na ibigay sa atin ng tao, pwedeng masira yan, pwedeng magkamali yan. Kahit gaano man kaganda yung offer sa atin, no, kung hindi pa rin, wala pa rin assurance. No, our assurance is in God. Amen. Meron pong story sa Bible, no, when we talk about trust, napakaganda nung pagtitiwala nila sa Diyos. At ito po si Shadrach, Meshach, and Abednego. No, ito pong tatlong tao po na ito, lalaking tao po na ito, na sila ay na-challenge because the king Nebuchadnezzar, create an idol, and sabi ng king, lahat ng tao, lahat kayo is luluhod dito sa idol na ginawa ko. Kung sino man ang hindi luluhod ay tatapon sa pugon ng apoy at papatayin. No, pero anong ginawa ni Shadrach, Meshach, and Abednego? Nung pinaluhod na sila ay tumayo. Hindi sila yumuko, hindi sila nag-exit ng tahimik, hindi sila umupo, pero tumayo sila. Nung inaisip ko nga po ito, ini-imagine ko sabi ko, paano kaya kung ako yung nandito sa panahon na to? Lahat is na-require. Siguro ako, ganyan na lang ako, exit na lang akong tahimik habang nakatalikod yung king. O kaya baka uupo na lang ako, Lord, sorry, naintindihan mo naman ako. Diba? Pero itong tatlo na to, hindi nila yon ginawa. No, sabi dito sa verse 15, sabi, binigyan sila ulit ng pagkakataon. Now, if you are ready at the time you heard the sound of the horn, flute, harp, lyre, and psaltery in a symphony and all kinds of music, and you fall down and worship the image which I have made, good. But if you do not worship, you will be cast immediately into the midst of a burning fiery furnace, and who is the God who will deliver you from my hands? Verse 16, Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If this is the case, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us from your hand, O King. Nung nabasa ko po ito, grabe ang pananampalataya, grabe ang pagtitiwala nitong mga tao na to sa Diyos. Amen. Na parang, Lord, King, hindi na namin kailangan makipag-explain or makipagtalo.
ililigtas kami ng Diyos namin. Verse 18, "But if not, let it be known to you, O King, that we do not serve your God, nor will we worship the gold image which you have set up." No, sabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego, pero kahit na hindi kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos. Why? Ay sa Diyos-Diyosan mo. Why? Because worship is for God alone. Amen. Ang worship is para lang sa Diyos. At alam nitong tatlong tao na ito na kahit anong mangyari, safe sila kay Lord. Kahit mamatay man sila, safe sila kay Lord. No, why? Ganun po dapat yung pagtitiwala na meron po tayo. Amen po ba? Na life or death, let's choose God. Pakisabi nga sa iyong katabi, let's choose God. Ang problema po sa maraming tao sa panahon po natin ngayon, kapag ang ganda ng offer, parang ang daling talikuran ang Diyos. Diba? Once tinalikuran mo ang Diyos, dito mo binigay yung time mo, yung effort, and yung love mo, then you worship that, it becomes an idol. No, kahit gaano man ka-safe yan at ka-secured, it seems, ang buhay mo kapag ginawa mo yan, hindi pa rin sapat. No, we must always choose God. Amen. Sabi po sa Proverbs chapter 3, verses 5 to 6, "Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your paths." Pakisabi nga po sa inyong katabi, trust in the Lord. Dapat po magtiwala po tayo sa ating Diyos. No, maraming bagay, maraming pagkakataon, hindi po natin naiintindihan. At okay lang po yun. At ito po yung na-realize ko, marami ring bagay, kapag tinanong natin sa Diyos, is hindi niya sasagutin. Di ba ganyan po si Job, no, napag-aralan na rin po natin yan, sigurado, I believe, na pag-aralan nyo na rin yan. He start to question God. Nakarinig ba siya ng sagot sa Diyos, ng answer dun sa question niya? No. Kasi maraming pagkakataon, kapag nagtanong ka sa Diyos, hindi niya sasagutin. Bakit? Hindi mo naiintindihan eh. Pero once you worship Him, even you have so many questions, ang ibibigay sa iyo ng Diyos, ibubuhos niya yung pagmamahal sa iyo, ibubuhos niya yung pagmamahal na to a point na you don't need the answer because you feel secured. No, and I believe yun po ang kailangan natin. That is why if you have questions in life, if you are uncertain of things in life, then worship God. Sambahin mo ang Diyos, papurihan mo siya. Bakit? Kasi hindi ka magkakaroon ng sagot, pero mapupuno ka niya. And pag napuno ka ni Lord, hindi mo na kailangan ng sagot sa katanungan mo. Di ba? Bakit? Kasi alam mo na alam niya kung ano nangyayari. Amen ba? No, kasi ang totoo, alam naman ni God kung ano nangyayari. Di ba alam niya na rin kung ano yung magiging response natin? Magtiwala na lang tayo sa Kanya. Amen po ba? Napakisabi nga po ulit sa inyong katabi, magtiwala ka sa Diyos. And lastly, dito na po tayo mag-end. Last point, why we worship God. Simply because God is God. Bakit tayo sasamba sa Diyos? Kasi Diyos siya. Alam niyo, minsan, hindi na kailangan ng rason. Hindi na kailangan ng explanation. Diyos siya. Di ba sabi dito sa verse 11, bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayong muli, aking Diyos at tagapagligtas. Pakisabi nga, aking Diyos. Bakit mo siya sasambahin? Bakit mo siya papapurihan? Kasi Diyos mo siya. Because He is God. No, kaya sa itong salmi, sabi niya, papapurihin kita ulit. Lalapit pa, sasambahin ulit kita, Lord. Bakit? Kasi Diyos kita. Because God is worthy of our worship. Amen. God is worthy of our worship regardless of our circumstances.
No, regardless of the things we received. No, regardless of our situation. If we are in health or not, regardless sa mga bagay na yun, we must worship God. Why? Because He is God. No, sabi sa Psalm chapter 96 verse 4, "For great is the Lord, and most," pakisabi nga po, most worthy of praise. He is to be feared above all gods. Because He is our Lord, He is our Savior, we must worship Him. Sabi po sa Isaiah chapter 40, verse 28 to 29, "Have you not known? Have you not heard? The God, the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth." No, minsan kasi baka hindi natin namamalayan. Baka hindi natin alam, maybe merong narito. Or hindi mo naririnig eh. Pero yung Diyos natin, siya yung Diyos na karapat-dapat. Siya nga yung nag-create ng lahat eh. Diba sabi dito, He's the Creator of the heavens of the earth. Neither faint nor is weary. His understanding is unsearchable. He gives power to the weak, and to those who have no might, He increases strength. Ito po yung Diyos natin. Di ba baka hindi nyo lang alam? Di ba baka hindi natin naririnig? Or minsan hindi natin na-appreciate or hindi natin napapansin. Pero ito yung Diyos natin. Siya yung pinakamataas, siya yung naglikha ng lahat. Siya yung nagpapalakas sa mga mahihina. Siya yung tumutulong sa mga naliligaw. That is why He is worthy of your worship. He is worthy of your worship every single day. No, why? Because ang Diyos natin ay buhay. Amen. Diba ang Diyos natin ay makapangyarihan? Diba ang Diyos natin yung pinakamataas at karapat-dapat ng lahat ng pagsamba. That is why pag dumating ka sa point na you don't feel to worship God, tanggalin natin yun. Ako minsan, may mga araw na ganun po eh. Parang nakakapanglambot. Sino minsan may ganung part ng buhay mo? Kailangan mo na mag-pray, kailangan mo na mag-worship. Kasi ako po pag nagde-devotion, may time of worship din eh. Minsan parang, nakakatamad, pwede ba isulat ko na lang kagad yung devotion ko, tapos send, tapos na. Pero minsan pag nare-realize ko, dapat kalabanin natin yun, dapat tanggalin natin yun eh. Di ba why? Because God is worthy of our worship. Karapat dapat siya nasambahin araw-araw. No, pakisabi nga sa iyong katabi, sambahin natin siya araw-araw. Because He is God. He is our God. And gusto ko po basahin ang Psalm chapter 100 verse 1 to 3. This will be our last verse. Sabi po dito, "Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs." Verse 3, "Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture." Nung binabasa ko ito, we can shout to the Lord, we can worship the Lord, if, sabi dito sa verse 3, if you know that the Lord is God, and you are His. Tanong mo nga ang iyong katabi, kapatid, nasa Diyos, paano ko ba sasabihin to? Ikaw ba ay sa Diyos? Yan. Pakitanong, kapatid, ikaw ba ay sa Diyos? Kasi ang taong makakapag-worship kay Lord, ang taong makakasigaw para sa Diyos, is yung mga sa Kanya.
Kaya sabi dito sa verse 3, it is He who made us and we are His people. Kaya ang isang tao na hindi sa Diyos, pwedeng pumalakpak yan, pwedeng makitaas ng kamay yan, pwedeng umawit yan, pero kapag meron ng ibang Diyos, meron ng ibang idol, meron ng ibang pwedeng pagkakuwanan ng tiwala, meron ng ibang ino-offer si Satan or ibang mundo, tatalikod yan. Kakalimutan niya yun. Bakit? Kasi hindi siya sa Diyos eh. Nakisama lang. Pero ang isang tao na nasa Diyos, yan yung katabi mo, kahit anong mangyari, mag-worship kay Lord yan. Di ba kahit anong pagsubok ang dumating, mag-worship kay Lord yan. Amen. Di ba kahit anong nararamdaman yan, mag-worship kay Lord yan. Kasi karapat dapat siya. Hallelujah. Can we ask, tayo po ay tumayo. Palakpakan naman natin ang Diyos ng pinakamalakas na palakpak, pinakamataas na papuri at pagsamba. Because our worship deserves it. No, our Lord Jesus Christ deserves it. Karapat dapat ang Diyos ng full blast worship. No, hindi ko po alam kung gaano ang bawat isa sa atin, kung ano ang sitwasyon ng ating spiritual life, kung paano tayo mag-worship kay Lord. No, maybe narito ka, alam mo, mainit ka, alam mo, lagi mong wino-worship si God, tinataas mo yung papuri at pagsamba sa Kanya, araw-araw, then that is good. No, we can still level it up. No, pero maybe, narito ka ngayon, alam mo, kulang. Alam mo, marami or malaki ang pagkukulang mong pagsamba sa Diyos. Then, may this word, this morning, no, makuha natin na after this, we will elevate our worship to God, our honoring to the Lord. No, na kahit anong mangyari, kahit anong ma-experience natin, araw-araw sasamba tayo sa Kanya. Amen po ba? No, this time, we will worship our God. No, we will sing a song to the Lord. And as we sing this, don't just sing this, but worship God. No, na habang inaawit po natin itong awitin na ito, ibigay natin yung pagsamba natin sa Kanya. Ibigay natin yung papuri sa Kanya. Praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises. I sing praises to your name. Yes, Lord Jesus. Oh Lord, Ikaw ang pinakakarapat-dapat at pinakamataas na pagsamba, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. One more time, let's sing. I sing praises. I sing praises to your name. Oh, Hallelujah, Jesus. praises to your name. Thank you, Lord, for your love that endures forever, O God. Thank you, Lord, dahil minahal nyo kami nung panahon na hindi kami karapat-dapat, O Diyos. Thank you, Lord. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory. I give glory to your name. That is your Jesus.
Oh Lord, glory to you, Lord Jesus. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory. Yes, Jesus. Give glory to you, oh God. Glory to you, Jesus. Praise your name, oh God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. For your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. This time, let us open our mouth. Buksan po natin ang bibig natin, and can we worship God? If you can speak in tongues, then do it. If you don't, alam mo, hindi mo pa kaya, then open your mouth and worship God because He deserves it. Hallelujah. Shikarababa, sikalalahanda rababahay. Shikarababa, sikalalalalalala, shalalalahanda rababahay. Oh, let's hear it. Hallelujah. Praise you, Jesus. Tinataas ka namin. Pinapapurihan ka namin, oh Diyos. We worship you. Holy Spirit, we worship you, oh God. We worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, oh God. Hallelujah. Praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name. Holy Spirit, move in the midst of us, oh God. Move in the midst of us, Holy Spirit. Yes, Jesus. Pinupuri ka namin, oh Diyos. Sinasamba ka namin, oh Diyos. Tinataas namin ang pangalan mo, oh Diyos. Hallelujah. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, sana napangiti ka po namin, O Diyos. Lord, pinupuri ka po namin. Sinasamba ka namin, O Diyos. Tinataas ka namin, pinapapurihan ka namin. Words is not enough, O God, to express our worship to you. Maraming salamat, O Diyos. Thank you, God, dahil nandito po kami ngayon, O God. Binigyan nyo kami ng pagkakataon na sambahin ka, O Diyos. Maraming salamat dahil pinili mo kami, O Diyos. Napapurihan ka. And we promise, O God, na we will elevate, O God, our worship to you. Worship is not an event. Worship is not just an action. Worship is not just a one time when we feel it, but worship
is our lifestyle. Thank you, O God. We love you, we honor you, and we praise you. In Jesus Christ's name we pray.